Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Maraming videos o content ang magsasabi sa inyo kung paano ba maging sigma, ngunit lahat ng iyon ay kalokohan lang at nakabase sa panlabas na pagkakaunawa ng karamihan sa kung ano ba ang tunay na sigma. Outside view, kumbaga. Tip of the iceberg, ika nga. Sasabihin nila sa iyo na maging ganito, maging ganyan, gawin mo to, gawin mo yan. They are giving you short-term BS and unsustainable practices. Ni hindi sila magiging totoo sa inyo. Ang binibigay nila ay parang black shampoo treatment at hindi permanent. Unti-unting mawawala at babalik sa dating kulay. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng sasabihin ko sa mga sinasabi nila? Bago mo ito malaman, here is the reality. Hindi ko alam kung nasaang punto ka na ng buhay mo, ngunit sinisigurado ko sa iyo, bago mo gawin ang painful transformation na ito, tanungin mo muna ang sarili mo. Is it really worth the risk? Ang kapalit ba ay mas matimbang kaysa sa kaya mong isakripisyo? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Paalala, hindi ito magiging madali. Ngunit, if you really want to take the pill, I will gladly walk you through the process. Like and subscribe lang kung hilig mo ang mga ganitong content. Buksan ang inyong isipan at umunawang mabuti. Number 1. Dark past. Most people hate their dark past. Gagawin nila lahat upang layuan o kalimutan ito. Hindi mo sila masisisi dahil iba-iba ang tao. Ang ilan sa kanila ay hahanap pa ng tulong sa mga psychiatrist para lang dito. Tapos, paiinumin lang sila ng kung ano-anong gamot. This treatment is for the weak. Your dark past is your true friend at loyal yan sa'yo. Hindi ka niya niiwan, umulan man o umaraw. Your dark past could be something very traumatizing. At kung usapang trauma, wala nang pinakamalala sa makita ang sarili mo sa bingit ng kamatayan o maging saksi sa brutal na pagpaslang. Nanginginig ka pa rin ba magpahanggang ngayon? I feel very sorry for you, but your dark past will forever haunt you, little soldier. No drugs will help you get rid of it. You have to embrace your dark friend. Oo, tama ang iyong narinig. Biyaya ito sa ilan, ngunit sumpa sa marami. Understandable, but here is the truth. Kung may sapat kang kakayahan upang harapin at yakapin ito, that is the first step for your painful transformation. At kung paano mo ito ayakapin, you have to relive the moment. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan mong balikan at damhin bawat segundo ng pangyayari. Feel the moment as if it is really happening right in front of your eyes. Damhin mo ang sakit, ang takot, ang trauma, ang panginginig, ang mga boses na bumubulong at mga anino ng nakaraan. Magpalamon ka sa kadilimang ito hanggang sa unti-unting maubos ang liwanag dyan sa dibdib mo at ningning ng mga mata mo. Unawain niyo ito. Number 2. Life adversities. Karamihan ng lalaki na hindi sanay sa hirap, mabilis sumuko. They don't like pain dahil nasanay na sila sa pleasures ng mundo. Kaya mapapansin mo sa karamihan ng lalaki, lulong sa bisyo at walang direksyon ng buhay. Ginagamit nila ang bisyo upang takasan ang realidad ng kanilang buhay. Hirap silang tanggapin ito at piliing umusad kahit mahirap. Hindi ko sila masisisi. Ngunit bilang lalaki, we have no choice. Dahil walang darating para tulungan kang alisin sa pagkakalugmok mo sa buhay. Bagkus ikaw pa ang hihingian ng tulong.
Life adversities bilang lalaki, kailangan mo itong yakapin dahil simulat sa pool, mahirap ang buhay ng isang lalaki. The sooner you accept this, the better. Di gaya ng mga babae, walang darating na princess warrior na magliligtas sa iyo sa hirap at mag-aalis sa iyo sa kahirapan. Tandaan nyo yan. You have to accept that life for a man like us is difficult and full of adversities. Embrace it. Kung nahihirapan ka man ngayon o pakiramdam mo'y may taong sumisira ng buhay mo, tama ka dyan. Dahil ikaw yun, buhay mo, responsibilidad mo. That's how you become a real man. You see, ang buhay bilang lalaki ay puno ng pasakit. Kung tatakbuhan mo ito, mananatili kang bata. Acceptance is the first step, then be brave to face it. Number 3. Death of inner child. Listen very carefully. This one is very interesting and tragic. Hindi lahat ng lalaki ay may kakayahang gawin ito. In order to become a real Sigma, kailangan mong burahin ang iyong inner child. I know, sa akin nyo lang iyan maririnig dahil yan ang totoo. Ngayon, hindi ito madaling proseso. Every man has his own inner child, including myself. At upang mapagtagumpayan mo ang painful transformation na ito, you have to get rid of your inner child. Ngunit paalala lang, mabigat ang kapalit nito. Makinig ka. Medyo malalim ang sunod kong sasabihin. Unawaing mabuti. Tayong mga lalaki ay minsan na ring naging bata, puno ng saya, sigla at walang iniisip na problema at responsibilidad sa buhay. Ang estadong ito ang pinakamasayang parte ng buhay ng isang lalaki. Kaya't sa ating pagtanda, hindi man ninyo alam, ngunit pilit nating ibinabalik ang pakiramdam na ito, ang tunay na kagalakan ng isang musmos na bata. Kaya karamihan ng lalaki ay panay bisyo, lakwatsa, pagsusugal, paglalaro, pakikibarkada at kung ano-ano pang gawain na sa tingin nila ay marereplika ang pakiramdam na naramdaman nila noong bata pa sila. Nauunawaan mo ba ako? Ulitin mo kung hindi. The point is, ang inner child natin ang tunay na kasiyahang pinagkait sa atin ng buhay sa ating pagtanda bilang lalaki. At pilit itong ibinabalik ng marami, ngunit bigo sila at nakukulong sila sa cycle ng pagpipilit. In order to become a real Sigma, kailangan mo ng talikuran at burahin ang iyong inner child. At sa pagbura mo dito, mawawala na rin ang iyong pagnanasang maranasan ang kasiyahang ilusyon na lang sa atin. You will become cold. Mukhang nasisiyan ka makinig sa topic na ito. Maaari mo ito ibahagi sa mga kaibigan mo at mag-subscribe para sa mga future content gaya nito. Number 4. Deep solitude. Sigmas are lone warrior. They are self-reliant. Hindi sila dumidepende sa tulong ng ibang tao. They secure themselves. You see, sa painful transformation na ito, mag-isa ka lang. Walang makikisimpatiya sa kung ano ang mararamdaman mo sa proseso. Kaya naman, dito papasok ang deep solitude o pag-iisa. You see, ang tunay na Sigma may malalim na pagkakaunawa sa sarili niya. Kumbaga, kilalang kilala niya kung sino siya at wala siyang maririnig sa ibang tao tungkol sa sarili niya na hindi niya alam. In order to understand yourself, you need to be alone. At sa pag-iisa mo, kilalanin mong mabuti ang iyong sarili. O alam ko, sasabihin ng marami sa inyo na kilalang kilala nyo na ang inyong mga sarili. Kung gayon pala, bakit ka nanonood ng video na ito na paano maging Sigma kung kilala mo na talaga ang iyong sarili? Huwag kang hangal-kawal. Bilang lalaki, wala kang ibang kakampi kundi ang iyong sarili. Deep solitude ang solusyon upang mas makilala mo kung sino ka. Ngunit,
Gaano ba ito kahalaga? Makinig kang mabuti. Sa pag-aayos ng lumang bahay ay pinapalitan ng mga sirang bahagi. Gayon din sa kotse. Tinatanggal ang mga kailangan ng palitan at nilalagyan ng bago at mas magandang mga bahagi nito. Ngayon, ganito ang layunin ng deep solitude o pag-iisa. You see, ang purpose ng iyong pag-iisa ay upang alisin ang mga luma at sirang bahagi ng iyong pagkatao. Ngunit, hindi mo malalaman kung ano-ano ang mga dapat palitan sa iyo kung masyado kang distracted sa ingay ng mundo. Kailangan mong mapag-isa. Pagnilayan mo ang iyong sarili hanggang sa makita mo ang mga luma at mga sirang bahagi ng iyong pagkatao. Number 5. Rebuild your mind. Ito ang sunod na proseso pagkatapos mong kilalanin ang iyong sarili at burahin ang mga dapat palitan. You need to rebuild your body and mind. Makinig ka. Gaya ng pagkakatulad ko sa kotse kanina, you cannot transform yourself without letting go of the old one. Kung dati kang clown na uhaw sa atensyon ng mga tao sa paligid niya, nakakaawa ka. Ngunit kung susundin mo lahat ng sinabi ko at sasabihin ko sa video na ito, hindi ka na muling pagtatawanan pa ng mga tao. Rebuild your mind. Importante ang klase ng mindset na meron ka. Kung utak galunggong ka, hanggang dyan ka lang. Kung di mo babaguhin yan. Read books about self-improvement or finance and business and follow all my advices. Huwag sarado ang isipan. Lagi kang makinig at umunawa. Ngunit maging matalino ka. Hindi lahat ng sinasabi ng mundo kailangan mong paniwalaan. Pagnilayan mo munang mabuti lahat ng naririnig mo bago mo tuluyang isabuhay maging ang mga sinasabi ko. Hasain mo ang iyong isip upang hindi ka gawing biktima ng mapang-abusong mundong ito. Tandaan nyo, ibinibigay ko na lahat ang mga impormasyong ito dahil naawa ako sa kalagayan ng mga kalalakihan ngayon. Ngunit ako'y naniniwala na marami ang magigising sa aking tinig. Subalit inyong pakatandaan, bilang lalaki, walang darating para iligtas ka. You are on your own. That's why you need to be strong. Rebuild your body. Bilang lalaki, napaka-importante sa atin ito. Bawal ang lalampa-lampa at patpatin. The way you look will reflect your personality. Kaya siguraduhin mong nasa maayos kang pangangatawan. Go to the gym and lift weights progressively. Tandaan nyo, a good physique makes a great difference. Number 6. Realign your priorities. Ano mang estado mo ngayon sa buhay, nasa baba ka man o itaas, kailangan may solido kang pundasyon ng mga prioridad mo. If you want to become a real Sigma, you need to realign your priorities. Makinig ka, ganito yan. Kung gusto mong bumuo ng panibagong personality, kailangan mo rin ng panibagong priorities. Tandaan nyo, ang lahat ng ginagawa nyo ay refleksyon ng inyong sarili. Gayun din, nauhubog ang pagkatao mo sa kung ano ang mga ginagawa mo. Ito ang halimbawa dyan. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa lalaking puro bisyo sa katawan? Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa kanya kung puro siya lakwat, siya babae at sugal? Ano na lang pagkatao ang mayroon siya? Hindi ba't basura? The point is, kung uunahin mo ang mga bagay na walang kabuluhan, patapon ang iyong magiging buhay. Sa kabilang banda, kung nasa ayos ang iyong mga prioridad sa buhay, dun pa lang, lamang ka na. You need to realign your priorities in life. Hindi ka na isang ordinaryong lalaki. Mayroon ka ng personalidad na kikilalanin at irerespeto ng marami. Kaya ayusin mo ang mga prioridad mo sa buhay. Alalahanin mong tumatakbo ang panahon. Hindi ka na pabata. The world around you is changing. Your priorities must change too. Isabuhay nyo lahat ng nabanggit ko.
at ako'y magagalak na makita kayong lahat na unti-unting nagtatagumpay sa buhay. I will all meet you at the top, soldiers. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.